mga ganon. Di ba? Tapos mag-sharing kami dalawa, o ganito, ganyan-ganyan ang gagawin natin. Ano? So, nasi-sharpen kami. Ano? Hallelujah, Jesus. And dahil po ganyan na yung na-practice namin, or ganyan na yung lagi namin na-practice, I was remember before, even Ate Lindsay, ano po, namana namin yan ni Ate Lindsay. Halos araw-araw kami magkasama niya ni Ate Lindsay. Ano? Nung wala pa yung jowa, araw-araw kami magkasama. Ano? Hindi ko alam kung nandiyan dyan eh. Di ba? Pero nung wala pa yung jowa, lagi-lagi kami niya magkasama. Umaga pala, nandito na yan. Pastor, kape tayo. O, tapos fellowship kami. Di ba? Sa hapon, nandiyan dyan naman. Pagkatapos maligo, pagkatapos magano, sasabihin na naman yan, Pastor, kape ulit tayo. O, tapos fellowship na naman. Ano? So, natuto po tayo, we grow better together. Alam nyo, kapag tayo po ay magkasama sa ating pong ginagawa, magkasama tayo nagsha-sharpen ng ating gift, magkasama tayo nagsha-sharpen ng ating knowledge, magkasama tayo nagsha-sharpen ng ating talent, magkasama tayo nagsha-sharpen ng mga bagay, it will sharpen each and one another. Nagigets po natin? Sa mga kakarating pa lamang po, yung topic natin, why you should be in church. Bakit kailangan nyo na kayo po ay umaattend ng church? Number one, sa mga bagong dating. And nandito na si Nanay Grace. Alam ko nagre-record yan eh. So number one, because God commands it. Hallelujah. So hindi ko na lang ma-edit anyways. So because God commands it. So utos po ng Panginoon na don't neglect to meet together. Ang sabi pa nga dyan, encourage one another. Kaya encourage natin yung ating mga kabuting mga kasama sa pananampalataya. Yung lulubog lilitaw kung kailan lang may araw. Hallelujah, Jesus. May kulog at kidlat, doon lang po lalabas. Encourage natin sila. Kasi sabi yun ng Bible, ito ay utos ng Panginoon na i-encourage natin sila na sumama sa church, encourage natin sila na makipag-meeting together. Sabi ko nga kanina, 3 araw na nga lang yung G-Meet natin, di ka pa namin makita. 'Di ba? Hallelujah, Jesus. Sinabi dito, lahat ng makita natin, lahat ng pwede nating isama. Dahil nakikita natin na papalapit na po yung pagdating ng ating Panginoon. Ikalawa, because we grow better together. Nga po yung aking sinishare sa inyo na you cannot grow strong in isolation. Alam niyo po, walang taong naging matatag because of isolation. Kung iniisip niyo po na ang isolation ay effective or ang isolation or yung pag-isolate ng sarili ay isang effective na way, in some area it is effective. Pero what if? Paano kung halimbawa, ang ministry natin, it is a network eh. Nagigets po ninyo mga kapatid. Ang ministry po natin ay network. Pag sinabing network, kailangan mong humarap sa ibang tao. Kailangan mong makiharap sa ibang tao. Kailangan mong maki-socialize sa ibang tao. If you are always isolating yourself, how can you communicate to other? Di ba? So, you cannot grow strong in isolation. Paano mo mapapractice yung gift mo kung isolated ka? Paano mo mapapractice yung talent mo? Hallelujah. Pinupurso ka na ni Pastor, okay, mag-join ka dun sa ating worship. Maganda naman ang boses mo. Nahihiya po ako. Di ba? Hindi ko kaya, Pastor. Nahihiya talaga ako. Di ba? How can you grow in your isolation? Di ba? Tapos kapag tinanong mo, pangarap ko maging katulad ni Sack Carpenter, mga ganon. Di ba? Paano ka magiging katulad ng nais mong maging or nung inspired ka na worshiper ng Panginoon? Di ba? Kapatid naman, di ba? Ni magkusa ka man lang na pumunta doon sa worship, para ma-share yung talent mo na, uy, kailangan nyo pa ba ng talent na to? Di ba? May talent ako ditong mag-beatbox na gamit ay nguso lang. O, di ba? Malay natin, kailangan yan doon sa worship. Di at least, di ba? At least na-sharpen yung gift mo. Di ba? At least naging kagamit-gamit sa Panginoon. Amen? So you cannot grow strong in isolation. Kung lagi lang tayo naka-isolate sa bahay, lagi lang tayo naka-isolate sa buhay, wala mangyayari sa inyo. Diba? Labas-labas din pag may time. You need to communicate with others. Hindi natin pwedeng sabihin na ay ganito na talaga ako, pastor. Ano ka ba? Diba? The Bible commanded it. And the Lord wants us to understand it. Na you cannot grow by your own. You can grow with others. Diba?
Matututo kang makiharap sa kanila. Paano ka matututong mag-counsel? Paano ka matututong mag-counsel kung hindi ka naman sumasama doon sa mga tao while they are counseling somebody? Paano ka matututo ng ushering? Paano ka matututo ng servanthood if you are not if you are not if you are not available always? Di ba? Alam nyo, kahit gaano pa kalaki or ka-increase yung ability mo, without your availability, lugi ka. Kasi yung taong laging available, malaki ang chance niya na ma-sharpen yung ability niya. But all people who have ability but no availability, they cannot sharpen what they have. Are you learning, people of God? So the church, bakit kailangan natin laging nasa church or bakit kailangan natin makisama sa church? Why we need somebody? Why we need a community? Kaya nga may tinatawag tayong community. Sila ay may community, prophetic community. Sila ay merong apostolic community. Tayo sa WTG ay meron tayong prophetic apostolic community. That we can sharpen each and everyone. We can sharpen the fold. We can sharpen the ministry. We can sharpen each gift. At sabi dito, the church is where believers challenge. Dito ka na-challenge no? Yung tipong gugulatin ka ni pastor, o ikaw mag-preach ngayon, o ikaw ang mag-pray, o ikaw ang mag-closing prayer. 'Di ba? You grow because of these challenges. Na-challenge tayo. 'Di ba? Na ano kaya yung ilalagay sa akin ni pastor? Ano kaya yung ilalagay sa aking gawain ni pastor ngayong Sunday? Ako ba ay media? Diba? Ay, gustong-gusto ko yan, nagdo-document ako ng church or ng mga memories. Diba? Ngayon, maipapakita ko na kung gaano ko kalupit pumitik. Diba? Yung tipong, nagiging kabag siya or nagiging bat. Alam niyo yun? Nagiging Batwoman at Batman. Nakatiwarik na, papicturean lamang na maganda yung angel. Diba? Malay Spider-Man na, nasa gilid na ng haligi, mapictura lamang yung pinakang the best na angel. Nagigets ninyo? Because it becomes our challenges. Doon ka na-i-stretch. Diba? Na-i-stretch out tayo doon. Diba? Sa pagtulong natin sa ating mga kasama sa ministry. Hindi naman porket nasa worship ka lang, worship ka lang. Hindi naman porket ikaw ay prophetic ka na lang. You can help other. Yung gift naman natin, ibinigay ni Lord to help one another Diba? So help one another. Even though you are in the worship, you can help the other part of the church. Even I am in pastoring, I can help each and every one. Even you are in the place of like for example, ushering, you can help other to grow. Hallelujah, Jesus. Kaya nga last time nung nag-usap kami ni Kuya Justin, ni MD, ni music director natin, sabi ko sa kanya, nawa, nais kong makita sa iyo na pagdating ng time ay magkaroon na rin kayo ng devotional, yung buong worship team, yung ikaw yung magtuturo sa kanila, and then after ng devotional ninyo or exhortation mo, tuturuan mo sila ng music. Yun po ang practice. Hindi pag sinabing practice ay yung pyesa nyo lang yung papracticein nyo and then wala na. Pagkatapos ninyo ma-practice yung pyesa ninyo, mapakinagan yung pyesa nyo, wala. Help one another. Tulungan nyo ang bawat isa. O ikaw, hindi ka masyado magaling mag-beatbox. O turuan kita ng beatbox. O ikaw, sa piano ka, hindi ka masyado magaling mag-piano. Alam nyo po ba, isa yun sa natutunan ko sa church, na kami ay nire-reshuffle dati, kaya lang po ay tamad ang inyong pastor. Kasi bakit naman po ako tatama rin? Ang layo naman po kasi ng church namin, 30 minutes to 1 hour ka maglalakad para lamang ho makapag-practice. Kaya hindi ako nakapag-practice. Dati po nilalagay ako sa keyboard. Kaso, ayun nga, dahil tinamar ang person, hindi pa naman ako ganun ka-deep that time. Pero alam nyo, isa yun sa mga masasabi kong nakakapagsisi kasi dapat nakakapag-share ako nun Dapat inaral ko yun para nung napunta ako ng WTJR, meron din ako ma-share doon sa worship team na ito yung kaya kong instrument. Nagigets po ninyo, you can help one another. O mas marunong ka mag-gitara, o ikaw naman marunong-runong ka lang mag-gitara, magpaturo ka.
No? Huwag na tayong magmataasan ng pride. Wala natutos sa sarili lang. Diba? We can grow better together. Nagigets po ninyo? Wala naman po matututo sa atin na tayo lamang po by our own. Diba? Sa school nga natin, may natuto ba sa inyo na walang teacher? Yung teacher, natututo rin yun sa inyo. Diba? We cannot graduate in the school without our professor, without trainer, without our teacher. So we can grow better together. Hallelujah, Jesus. Kaya nga po yung mga apostol, nung panahon po ni Jesus, dalawa-dalawa sila eh. 'Di ba? Para matulungan nila yung bawat isa. Na when one person down, 'di ba, uplift nung isa. Kapag bagsak naman yung isa naman na mag-aangat. So ibig sabihin, let us join together. Let us grow better together. Naintindihan po ba natin, WTGR family? Ano po? Ito na yung panahon na tayo po ay maka-involve sa church. Lahat naman tayo ay merong gawain eh. 'Di ba? Tayo lamang yung feeling natin hindi tayo kasali, hindi tayo ka-join. You are needed in the body. Ang sabi dito, and strengthen one another toward maturity. Ano po, doon ka nagmamature. Doon ka nagmamature at doon ka minamature. Alam niyo po ba yon? Sa pag-join po natin sa ating mga church activities, doon ka minamature. Kung ikaw, premature ka at ikaw ay walang pakialam dun sa mga event, bahala na yan. Okay na yan. 'Di ba? Prayer meeting lang yan. Ganito lang yan. 'Di ba? Worship lang yan. 'Di ba? Magaling na ako mag-gitara. 'Di ba? Magaling na ako mag-drums. Magaling na ako mag-ganto. Okay na to. Yeah. Hallelujah, Jesus. You can grow better together. Kaya kapatid, I must say, join others so that you may grow. Diba? Nakakita na po ba kayo ng basketball team? Na mag-isa lang? Diba? Kaya nga team. Kasi magkakasama sila. They operate as one body. Meron tinatawag na guard, may tinatawag na stealer, may 3-point shooter, may shooter, and so on. Bakit? They have something to work together. Meron silang kanya-kanyang major. Meron silang kanya-kanyang talent. Na kapag pinagsama-sama nila, they grow better together. So they may receive championship. Nagigets po natin? Are you learning? Hello? Are you learning, people of God? Kaya kapatid, be involved in the ministry. Let's proceed to number 3. 7 kasi ito eh, kaya medyo madali-dali lang. Kala nyo, 3 lang, no? Ang bilis magturo ni Pastor ngayon, ah. Mukhang alas 12 pa lamang, tapos na tayo. Doon kayo nagkakamali. 7 kaya to. Di ba? Number 3, because faith needs community. Ang ating pananampalataya ay kailangan ng community. Hindi pwedeng sasabihin mo may pananampalataya ka tapos wala kang community. Di ba? How can you show your action? Di ba? Who can testify na ikaw ay totoong devoted vessels? Di ba? Halimbawa kung si Ate Angela Faith, wala siyang ka-churchmate. Paano niya masasabi or maite-testify sa atin na yung pananampalataya niya ay totoo? No? Kaya nga 'di ba tinatanong natin anong church ninyo? No? Hindi dahil gusto nating alamin kung anong relihiyon nila or anong church nila. No? What we are aiming is to know their community. Wow, amen, praise the Lord. Ang community nyo, Jesus reigns, ang gagaling. Grabe, they are all anointed people. They are anointed churches. Di ba? So, nakikilala natin yung community. Kaya alam nyo, kapag nakikilala ang church, hindi siya isang congregational or organizational thing. It is a community. Kaya nga dito sa WTJR, ano ang pinopropose natin? A community. A community that can win soul. A community that can train soul. A community that can join everyone. Walang pipiliin. Di ba? Matanda, bata, may ngipin, wala. You are welcome. Tigigets natin, mayaman ka man, mahirap ka man, middleman ka man, you are welcome. And what? You are trained to what? To release to your calling. Diba? Marami na tayo na i-release sa kanilang calling. May mga na-release na tayong prophets. May na-release na tayong mga workers ng Panginoon. WTJR Nova.
Meron na siyang coordinator doon. May worker na tayo na-release doon. Ang ating Bacoor, ang ating Cagayan. Di ba? Hallelujah, Jesus. Different places, but they become our community. Malayo man sila, but they become near because we have cell phones today. We have video call. We have voicemail. We have everything in the internet. Gamitin nyo lang po ng tama. Po? Nagigets po natin? Sabi dito, because faith needs community. So, Christianity is a family faith, not a solo adventure. Wala pong naging matagumpay na solo lang sa buong buhay niya. Di ba? Hallelujah, Jesus. Even a prophet, they have helpers. Even prophet Elijah has Elisha, and even Elisha has Gehazi. Even Moises has Joshua, Aaron, and Miriam. Nagigas po natin. The king also needs community. That's why they have executive, they have counselors. That's why in the church we have elders, leaders, executives, because we need community. Nagigets po ninyo? Sabi ng Acts chapter 2 verse 42, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayer. Kapag sinabing devoted themselves to the apostles' teaching, i-devote, meaning inilagay na nila yung kanilang sarili doon. Wala na silang pakialam sa ibang bagay. Basta, nakadevote na yung kanilang sarili doon sa mga apostles. Ibinigay nila na yung buhay nila doon because they believe that Jesus is their Lord, that Jesus is their King, that Jesus is the Word that become flesh. So if you believe that Jesus become flesh, hindi na tayo maghahanap ng iba. Hindi na tayo magpapatalon-talon ng mga churches. Hindi na tayo maghahagilap kung saan may so-called powerful anointing para lamang po magkaroon tayo ng bagay na meron tayo ngayon. Nagigets po ninyo? As you devote yourself, you are not devoting to the church, but devoting to Him who established the church. Nagigets natin? Ulitin ko. Kung idinidevote ninyo ang inyong sarili or inilalagay nyo ang inyong sarili dito, kahit itanong nyo po sa mga elder natin dyan, kahit itanong nyo sa ating mga leaders, the moment I started WTJR, I devote myself onto this ministry. All my effort, all my hours, all my knowledge, understanding, and even my strengths, I devote myself. Even before, when I am into other ministry, I devote myself. Kasi if we don't devote ourselves, para, alam niyo yun, para tayo nagluloko sa buhay. Diba? Habol tayo ng habol. Diba? Sabi nga ng Bible, para ka naghahabol sa hangin. Or para ka sumusuntok sa hangin. Hindi mo alam kung anong patutunguhan mo. But the moment I learned to devote myself to the teaching, that I understand, that I know, that I receive, that is the reason why I can give you the preaching, the teaching that I learned also from my spiritual father, from my experience, from my situation, to other community. Nakikifellowship din tayo sometimes in other community. Katulad ng iba sa inyo ngayon, nasa iba't ibang church kayo, but you are here in this community ng WTJR, di ba? To what? Para saan? Di ba? Para saan yun? To cultivate your faith, to hear more faith, so that you may be established more onto the place or onto the platform na ibinigay sa inyo ni Lord. Diba? Hallelujah, Jesus. Are you with me, people of God? A community. Kasi itong community na ito, dito tayo nagiging dito nakikita yung faithfulness natin. Kapag ikaw wala kang community, how can you show your faithfulness? Diba? Sige nga. Paano mo masasabing ikaw ay nasa tribe nila if you are not faithful unto their tribes? Diba? Mabuti pa yung mga katutubo doon sa kabundukan.
Ano po, they are faithful to their community. Kung sila ay Alangan tribe, they are faithful to the Alangan tribe. If they are Hanunuo tribe, and they are faithful to the Hanunuo tribe. Di ba? Pag Tagalog, di ba? Depende sa trip. Minsan, Chinese sila. Minsan, Korean. Minsan, Filipino. Minsan, alien. Ano? Di nila alam in what community they are devoted to. Are you learning, people of God? So, Christianity, it is a family of faiths, not a solo adventure. Hindi kasi Dora, hindi kasi go, Jego, go. Para mag-solo adventure ka at lahat ay nasa backpack mo na. Nasasabihin mo, Bible, Bible, get me a rope. Walang ganon. There's no solo adventure here. We need other. No man is an island. We need somebody. Kaming mga pastor, hindi namin kaya ito ng solo. Kailangan namin ng helper. That's the reason why meron kami mga leader. Meron kaming kayo na mga member. Because you guys help me to fulfill the purpose of the Lord. Dinala kayo ng Panginoon sa akin para ma-fulfill yung purpose ng Panginoon sa buhay ko. At ganun din sa inyo. We help each other. We help one another for the glory of our Lord Jesus. Are you learning? You people who will pray for you. Kailangan mo ng community na magpe-pray sa'yo. Kaya nga lagi natin sinasabi sa bawat isa, yung nasa mga GC, yung mga coordinator natin, mag-update kayo. Kapag meron kayong mga pupuntahan, so that somebody in the GC, will pray for you. Diba? Simple lang naman. Please pray for me. I will go to the command of the Lord today so that they may pray for you. That's why we need community. Help you carry your burdens. Sila po yung makakatulong mo para i-carry yung burdens mo. Yung iba sa atin, nagpapakahirap sa mundo. Magdadrama-drama sa kanilang mga kwarto, magdadrama sa kanilang mga bahay. Lord, ang hirap-hirap ng pinagdadaanan ko ngayon. Kaya ka nga binigyan ng pastor. Kaya ka nga binigyan ng counsel para mag-open ka sa kanila so that you may be healed. Sabi ng Bible, confess to one another so I can heal you. Paano ka naman i-heal ng Panginoon? May sarili kang mundo. Di ba? May sarili kang mundo. Para kang Tagayeko. Hindi ko alam kung kamag-anak mo ba si Kokay. Diba? That's the reason why yan yung lagi ko sinasabi sa inyo, maging open kayo. Maging open kayo sa community. Minsan open naman tayo, hindi nga lang sa community natin. Paano kanila maiintindihan? Diba? Ang problema mo about prophetic, nag-open ka sa mga hindi naman prophetic na mga community. Diba? Ano sasabihin nila sa'yo doon? Diba? Baliw ka. Diba? Nababaliw ka na. Baka pang mental ka na. Kasi hindi naman nila alam yan. Diba? Binigyan na tayo ng Lord ng prophetic apostolic community so we can open everything. Prophetic man ang problema mo, deliverance man yung problema mo, about sa ministry man yung problema mo, paano ka mag-i-start sa ministry ang problema mo, you can find it here. You have your community. Pero ang hirap sa atin, sinusolo natin yung maraming bagay, kahit na sinabi ng Panginoon that we need to help each and everyone's burden. May kausap po ba ako ngayong gabing ito? Am I talking to somebody? Can I see your comment there, people of God? May kausap po ba ako? Natututo po ba kayo? Diba? Nandito tayo para magtulungan. Magtulungan tayong i-carry yung burdens ng bawat isa. Nahihirapan yung ating mga kapatid, hayaan natin. No. You need to carry one's burden. Ganun din po sa church. Sa church,
Dapat tayo po yung nagtutulungan, hindi nag-aasahan. Alam mo yun? Magmamap na lang, pakiramdaman. Diba? Maglilinis ng mga instrument, pakiramdaman. May event, magpapasan. Diba? Bahala na si Superman. Sila yung malalakas. Sila na lang yung magbuhat. Diba? Nakakahiya naman. We need to carry each one's burden. Diba? Kung ano yung kaya natin. Kung hindi mo mabuhat yung aircon, siguro na may mabubuhat mo yung basket ng offering. Sobrang gaan na nun. Diba? Masabi lang na tumulong ka at nakaisa ka sa burdens. At least. Diba? Kahit pa plastic lang. You see, people of God? Sorry if I am so straight to the point today. Diba? Because you need it. Kailangan mo na to, kapatid, for you to be awakened, para magising ka na sa katotohanan na pagpunta mo ng church, hindi ka lang dun uupo, hindi ka lang re-receive, hindi ka lang tatanggap. You are there to be part of the burdens. Diba? Nakita mo nang nakakalat, sabog-sabog yung kalat sa basurahan, hindi mo pa maligpit. Diba? Iuutos pa, iaasa pa. Ano? You see, people of God, nakita mo na, namumuti na yung speaker sa sobrang alikabok, hindi mo man lang mapunasan. Diba? Sasabihin pa, Pastor, yung ating may alikabok. So, sino gusto mo magpunas? Si Pastor pa. Diba? You see? That's why we need community. Kaya nga tayo may community eh. Sa community, ano ba ang meron doon? Nandun na lahat. No? Merong magluluto, may maghuhugas, may maglilinis, so that we can help each other. Nandun na rin lahat ng gift. Diba? You see, people of God, and walk with you through life. Sila po yung makakatulong ninyo at sila po yung makakatuwang ninyo. Ano po, sa pag-walk ninyo sa buhay ninyo bilang mga Kristyano. Diba? Yung tipong kahit hindi ka man tanggapin ng pamilya mo, at least may pamilya ako, may community ako ng pananampalataya, natanggap ako kung sino ako, kung ano ako bilang tao, yung hindi ako i-condemn, hindi ako i-judge. Diba? At alam ko na alam ninyong lahat na yan yung community na nire-raise up natin sa WTJR, yung community na no condemnation, yung community na nagtutulungan, yung community na hindi nagdadamutan, yung community na handang tulungan yung bawat isa. Diba? May platform ako, wala kang platform, tulungan tayo so that you may have your own platform. Hindi yung may platform ka, sisiraan kita para mapapunta sa akin yung platform mo. Anong ganon. That is not WTJR. Ano? Kung merong ganyan sa WTJR, hindi taga WTJR yan. Because that is not our practice. Nagigets po ninyo? Sa WTJR, we practice generosity, hindi buraotisi. No? We practice generosity because it is a command of the Lord in us. Nagigets po natin? So that's why we need community. Paano kapag kailangan natin ng tulong? Halimbawa, walang-wala tayo. Katulad ng mga panahon na tayo ay dumaan sa mga pagsubok, may nabagyuhan. Diba? Anong ginawa natin? Nagtulong-tulong tayo so that matulungan natin yung ating mga kapananampalataya. Are you with me, people of God? Are you learning? Diba? And that is what the Bible says. Yan ang nais ng Panginoon. Ano po, kapag may nagugutom, pakainin. No? Kapag may walang damit, damtan. Hindi yung wala na nga, tatadyakan. Kukondem. So, we need community that are devoted to help one another. Ano po, na yung goal ay hindi para sa sarili, kung hindi ang goal ay para sa ibang tao, to increase them also. No, po yung natuto kayo. Number 4, because you need spiritual nourishment.
Kailangan po natin na tayo po ay mag-attend ng church or pumunta ng church or kailangan natin ng community. Kasi doon sa community na yun, doon po tayo nagkakaroon ng tinatawag na spiritual nourishment. Sabi ng Romans 10:17, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Sa pananampalataya, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. Imagine nyo sa community na yon, meron dong na-heal. Sa community na yon, may na-deliverance. Sa community na yon, ay merong may testimony. Yung sa community na yon, meron na pagpala. Sa community na yon, ay may mga grabing ginawa ang Panginoon, iba't ibang ginawa ang Panginoon, iba't ibang miracle na ginawa ang Panginoon sa loob ng community. Kapag narinig natin yun, di ba doon natin masasabi sa sarili natin na grabe yan. Nung marinig ko ang testimony ni Ate Jerlyn, thank you Lord. Dahil na-encourage ako na hindi pala ako nag-iisa. Hindi lang pala ako ang may pagsubok na pinagdaraanan, maging sila pala. Pero napagtagumpayan nila dahil sa Panginoon. Kaya totoo pala sinabi ng Panginoon in Philippians 4:13 that I can do all things through Christ who strengthened me. At dahil doon, nagkakaroon tayo ng nourishment. Kaya alam nyo, marami sa atin laging hinang-hina sa buhay. Kasi bakit? Ang tatamlay nyo, tatamad nyo mag-attend ng church. Tatamad nating umattend ng mga gatherings. Di ba? Pag date, hindi na nineglect. Pero pag date sa Panginoon, neglected. Di ba? Pag pupunta sa SM, di ba? Updated kung kailan yung araw. Pag may bagong labas na iPhone, updated every day. Di ba? Yung idol mong artista, updated ka saan man magpunta yan sa buong Pilipinas. But when it comes to the Lord, do we give reverence? Binibigyan ba natin ng reverence ng Panginoon? That's why we need community of believers because they give nourishment unto us. Diba? Kaya nga sinabi ng Bible na inialin tulad tayo ng Lord sa isang puno ng igos eh. Diba? Meron dong mga ugat, merong branches, merong bunga. At yun po yung kumukompleto dun sa community na yun. Ano po? At bilang isang mananampalataya, lahat tayo ay nagbe-benefits. Diba? Kapag nabenta yung bunga ng isang puno na ibibili ng abono, nadadagdagan ng nourishment para magbunga uli at cycle lamang sa isang puno yun. Ganon din sa atin. Are you listening, people of God? Faith comes by hearing. Ano po? Saan natin siya maririnig? Sa pamamagitan ng preaching. Sa pamamagitan ng teaching. Ano? Kapag Sunday, may preaching. Kapag ka-discipleship or GMIT, may teaching. Sa worship. Alam niyo po ba na kahit po yan ay worship song, yan po ay nakakapag-increase ng ating pong pananampalataya. Communion is also our spiritual food. Hindi lang basta kumain ka lamang doon ng tinapay at uminom ka ng juice. It is a spiritual food that we need to consume so that we may have nourishments. Alam niyo po ba, na ito po ang masasabi ko sa inyo, skipping church starves the soul to some degree. I assure you that, people of God. Kapag hindi tayo naka-attend ng church, ini-starve ninyo yung kaluluwa ninyo. Ginugutom nyo yung kaluluwa nyo. Imagine nyo, pinagod nyo siya from Monday to Saturday, tapos nung time na ng pagkain niya, pinalipasan mo pa. Are you with me, people of God? You starve your own soul. Kaya pansinin nyo, kapag hindi kayo naka-attend ng isang beses, magtutuloy-tuloy na yan. Isang beses, 2 beses, 3 beses, diba? Sunod niyan, eternity na yan. Hindi ka na umattend. Hindi ka naka-attend 1 beses, 2 beses, 5 beses, 10 beses. Diba? Saka na ulit maaalalang umattend ng church kapag may nararamdaman na. Kapag may sakit, kapag na-broken hearted, kapag may kailangan na ulit. Doon lamang natin naaalala ang Panginoon. Doon lang tayo magsisimba. Ano? Sabi nga doon sa kanta, diba? Ako'y magsisimba kapag gusto ko lang. Diba? Ikaw ba ay ganong klase ng Kristiyano na magsisimba ka lang kapag gusto mo lang? It is a command.
It is not an option. Always remember that, people of God. Di ba? Ngayon sabihin mo sa sarili mo, di ba? Banggitin mo yung pangalan mo at sabihin mo, huwag ka magsimba kapag gusto mo lang. Di ba? Paalala mo, Carl, that is not optional. That is a command. Hindi pwedeng kung kailan mo lang gusto sumimba, dun ka lang. Kapag trip mo lang, kapag may sakit ka lang, you see, people of God, we can do more. Eh, pastor, may trabaho ka ng Sunday. Bakit? Wala ba tayong live? Wala bang wala bang rewind yan? May rewind yan. Kaya nga tayo nagla-live eh. Para may mapanood yung mga tao na busy ng araw na yun. Di ba? Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Nagigets ko ninyo? Di ba? O even ito ngayon. Even itong Gmeet na ito ngayon. Naka-record yan. Puntahan nyo lamang po yung YouTube channel ni Nanay Grace. Naka-record yan. Di ba? So that mabalikan ito ng mga taong busy. Kasi hindi naman lahat tayo free. May iba sa atin, mga OFW nakakaya naman pala. Sa mga hindi OFW, nakakaya naman pala na free na tayo ng ganitong oras samantalang sila nagtatrabaho, gusto nila makarinig ng salita ni Lord. Imagine mo, nagtatrabaho, may pasak na earphone, nagugas ang plato, naglalaba, nag-aano yan dyan. Nakakaya naman. You see, people of God, when you skip the church, when you skip meetings, you starve your soul. Eh, huwag tayong magtaka. Bakit tayo palagi bumabagsak? Bakit lagi tayong anxious? Lagi tayong gutom? Kaya nga, anong tinuturo namin sa inyo? Diba? Practice every day to pray, to do devotion, makinig ka lagi ng worship, makinig ka ng mga podcast and preaching. Para saan yan? Para pakainin yung kaluluwa mo, para pakainin yung soul mo, para patatagin yung spirit mo. Yun po yung tinuturo namin. Eh wala. Kung puro mga basura yung pinefed mo dyan, pagising sa umaga, TikTok ang almusal. Hallelujah, Jesus. Sa tanghali, habang nagpapahinga, scroll up, scroll down. Diba, parang baliw, nagatatawa doon mag-isa. You see, people of God, we need spiritual nourishment. Ngayon, nakadepende sa inyo kung anong sustansya ang matatanggap ng espiritu nyo. Kung ang spirit nyo po ay pinapabayaan ninyo, kung ang spirit ninyo ay pinapabayaan ninyo na hindi makakain sa looban ng isang araw, wala ka ng prayer, wala ka pang devotion, wala ka pang fellowship, wala ka pang meeting together with other believer, wala ka pang community, di ba? Masasabi kong ikaw na ang pinaka-nakakaawa at pinakang nakakaawang tao o nakakaawang nilalang na nabubuhay. Are you with me, people of God? Natuto po ba tayo? Number 5, because your gifts are needed. Lagi niyo pong tatandaan, mapatalent man yan o gift na ibinigay ni Lord, ito po ay kailangan natin. It is needed in the church. Kailangan ka namin sa church. Kailangan namin ng mga tao that will preach. Kailangan namin ng mga tao that will be trained to preach the gospel, to heal the sick, to deliver the people. We need your gifts to help other. Diba? Eh, paano kung ikaw pala yung may gift of healing? Diba? Ikaw yung may gift of healing. Ang dami-dami na nang may sakit sa looban ng church. Pero wala man lang doon nagpe-pray ng healing. Kasi yung may gift of healing, kailangan siya pa yung pagalingin. Sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 10, as each has received a gift, use it to serve one another as God's stewards of God's varied grace. Diba? Kung kayo po ay pinagkalooban na regalo ng Panginoon, ng gift or talent, ability man yan, talent man yan, whatsoever, use it to serve one another. Gamitin nyo yan para po pagsilbihan yung bawat isa. Gamitin nyo yan para pagsilbihan yung church. Gamitin nyo yan as a faithful steward. Masasabi mo ba na faithful servant ka ni Lord? Binigyan ka ng gift, di mo ginagamit. Diba?
Ba't akala mo, nung nagsimba ka, nagpray ka, nagdevotion ka, nagbasa ka ng Bible, faithful steward ka na? Di ba? Maraming ways para maraming ways para mapatunayan natin yung ating faithfulness kay Lord. Maraming ways para mapatunayan natin yung ating stewardship sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Are you with me? Diba? Nagigets po natin mga kapatid? Are you learning? Hallelujah, Jesus. I hope you learn. Na po, kailangan ka ng church. Kailangan ka ng mga kapatid mo sa pananampalataya. Huwag tayong maging bingi at huwag tayong maging pipi pagdating sa atin. Pagdating sa burdens na kailangan i-share natin towards other. Number 6, because it builds your spirit discipline. Ang church ay isang place kung saan tayo ay dinidisiplina. Kaya nga dyan may mga DA, kaya nga dyan minsan napapagalitan tayo ni pastor, napapagsabihan tayo ni pastor kung tayo sumusobra na. Because it is a place where we are being disciplined. Dyan tayo kinokorek, dyan tayo inaayos. Sabi na Mateo 6:33, but seek first ye the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Nais namin mai-add ni Lord yung mga para sa'yo. Nais namin, bakit ka namin tinuturuan? Hindi lang para sundin. Command ni Lord, na-equip kayo. Hindi ginagawa namin itong trabaho namin kahit na mapuyat kami, mapagod kami, umulan man, bumagyo, umaraw. Ginagawa namin itong trabaho namin because you need to be spiritually disciplined. For you to be able to be ready for the kingdom work, to be a righteous of God or a righteousness of God, and to be able to receive kung ano yung para sa iyo. Hallelujah, Jesus. Are you listening? So each believer, So sabi dito, consistent church attendance trains your heart to put God first. Alam niyo po ba na yung pag-attend natin ng church ay isang training natin sa ating sarili para unahin natin ang Panginoon? Ngayon, kung para sa inyo ang Sunday service ay wala lang, kung para sa inyo ang Sunday service ay eme-eme lang, tinetraining mo yung sarili mo na maging diba? Hindi siya unahin. Diba? Ngayong gabing ito, marami sa atin, wala naman tayong gagawin. Diba? Pero we are not disciplined enough. Imagine niyo po, ito po ay isang training. Kung sino po ba yung priority mo. Kung ang priority mo ay tulog, ang priority mo ay sarili mo, ang priority mo ay mga bagay na makakapagpasaya sa iyo, diba? It will be revealed. Because these things or these gatherings is a practice of your priorities. Nagigets po ninyo? Sasabihin natin, inuuna natin si Lord. Pero, are you looking at yourself? Nauna ba natin ang Panginoon? Hindi nga tayo makapagbigay ng time. Gasino na yung simula 10 hanggang 12 na may bibigay natin kay Lord? That is just 3 hours of our day. Meron tayong 24 hours a day. So, ibig sabihin, we have 21 hours to do everything in our life or for our life. Are you with me, people of God? So, it resets your priorities and keeps your week anchored in worship instead of worry. Alam niyo po ba na ito pong disiplina natin na every night, 10 p.m., tayo ay mag-meet and greet, mag-gathering. Every Sunday tayo ay sisimba sa ating mga simbahan, sa ating mga churches. Nare-reset po na yan yung ating mga priorities. Masasabi ko po sa inyo mga kapatid before, bago pa man po ako makatanggap ng kung anong meron ako ngayon sa Panginoon, naranasan ko rin po magpuyat katulad mo ngayon. Diba? Baka nga mas puyat pa ako sa iyo Diba? Na-share ko na ito matagal na. The day that I started my ministry or the ministry works in the year 2020, I am working at Dunkin' Donuts as assistant ship leader.
or assistant supervisor ng isang branch. I've been there working. Agang pumapasok, bawal mali, kailangan lagi kang active, no? Mahabang biyahe, pagod sa biyahe, Makati pa ako pumapasok. Imagine, I always travel every day of my life. For over 6 years or 5 years na nag-work ako sa Dunkin' Donuts, I traveled long. Minsan nga, mas mahaba pa yung biyahe ko kaysa doon sa gathering. Yung biyahe ko, 3 hours sa sobrang traffic. Yung gathering, 3 hours lang. 2 hours na lang minsan eh. Diba? So it sets my priority. Sabi ko, Lord, yung pagod ng katawan, ipapahinga yan. Diba? Kaya nga meron day off. Diba? Sa mga estudyante natin, wala ba tayong day off? Sa mga workers, wala ba tayong day off? Why we cannot set our God as priorities in our life? Why we don't anchor ourselves with the Lord? Are you listening? When you see people of God, ngayon natutunan natin to anchor ourselves unto the Lord. Alam nyo, may mga moments nga na may mga member ako nakakausap kapag walang gathering. Kapag nakikipag-fellowship ako doon sa ibang mga member kapag wala tayong mga Gmeet. Sabi na, alam mo pa, parang nalulungkot ako kapag walang Gmeet. Parang hindi na ako sanay na wala tayong Gmeet every night. Parang minsan, maaaalimpungatan ka na sa gabi. Masasabi mo, naku, sorry Lord, hindi ako naka-attend ng gatherings. Why? Because you will know that you are anchored to the first love. You are anchored to your God, to the Lord, or to the God we serve. Nagigets po ninyo? Alam nyo, kapag umuwi nga ako ng Mindoro syempre wala dun signal. Wala naman kaming wifi sa bahay. Wala naman signal. Minsan, nakaupo ako dun sa may terrace namin dun gabi. Sabi ko, Lord, ito yung oras na nag-Gmeet na kami. Nakakalungkot naman, hindi ako makasali. So, gagawin ko na lang, para hindi ako mabagot dito. Sige, I will anchor myself. You are my priority, Lord. Kaya, sige, Lord, gagather ko na lang yung mga kamag-anak ko. So, gagather ko yung mga pinsan ko, magba-Bible study kami. Diba? Yung iba sa atin, hitik naman sa internet. Diba? Unlimited. Hitik naman sa pang-load. Diba? Pero you see, people of God, ano ba yung top priority mo? Si Lord ba yung top priority mo? O yung sarili mo? Tandaan mo palagi itong verse na ito, at ito'y buhay. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang mahalin, o sino man nagmamahal ng sobra sa kanyang sarili, siya ang mawawalan nito. Diba? Ngunit, ang sino mang itaya ang kanyang buhay para sa aking salita, ay siya magkakaroon. Naalala ko before, I sacrifice my time for the Lord, even I don't gain anything. But today, I must say na natutunan kong i-sacrifice yung time ko for over 5 years ng paglilingkod ko kay Lord since I started to be devoted myself in the year 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 6 years. I sacrifice my time. Every night, nag-Gmeet ako. Minsan, galing ako sa labas, meron akong ginawa, meron akong pinuntahan, meron akong mission, tatakbo pa ako niyang pauwi. Pagbaba ko ng tricycle, kakadating ko pa lang, walang pahipahinga, minsan di pa kumakain. Mag-o-open na kagad ako ng Gmeet para lang makapag-join. I started to sacrifice my time. Pero alam nyo ngayon, I have a lot of time. May time na ako sa Lord, may time ako sa ministry, may time ako para sa pamilya ko. May time ako para sa mission. May time ako for everything. Kaya nga sometimes may mga oras ako na nakaka-fellowship ako ng ibang mga member Sila Sis Dana, Nanay Ann, tatawag yan sila minsan because of some fellowship moments. Because I learned to sacrifice my time. May sabi ng Panginoon sino mang handang i-sacrifice. Hindi lang siya about sa buhay. Ang sino mang handang i-sacrifice ang kanyang oras para sa salita ng Panginoon ay siya magkakaroon ng maraming oras para magawa nila yung mga bagay na minsan nilang na put aside. Alam nyo, dati wala akong time. Totoo po yan. I am telling you right now,
people of God. Naalala ko before, pinamimili ako sa trabaho. Even my work, I sacrifice my work. Alam niyo, umalis po ako sa trabaho ko nang wala po akong kahit ano. Sabi ko, Lord, tinawag mo ako dito, bahala ka. Ikaw mag-provide sa akin. But you know what, people of God, that sacrifices, mahirap. Kasi nung nawalan ako ng trabaho, nandun yung panlalait, pangungutya, pangmamak. Nandoon yung parang ikaw na yung black sheep sa pamilya. Nandoon na yung parang wala kang kwenta and so on and so forth. But masasabi ko na career, wala yan. That is nothing. Ano po? That is nothing. So I learned to sacrifice my own career for the Lord's word. Para sa salita ng Panginoon, I sacrifice my career. And today, masasabi ko po sa inyo, nung ako may trabaho, never nga ako nakapag-travel sa ibang mga lugar. Pero yun ang ibinigay sa akin ng Panginoon as I faithfully serving the Lord. I traveled many places in the Philippines, Bicol, ilang places sa Bicol, 3, Pampanga, diba? Cavite, ilang lugar na sa Cavite, diba? Batangas, Laguna, diba? Estimatedly, I think it's 10 places or more than 10 places I traveled for this mission. The Lord give it. I sacrifice first. Then I receive more than what I wanted. You see, people of God, sinacrifice ko dati yung family ko. Wala na nga akong time sa family ko dati. Mabuild ko lang to ministry. But today, I have a lot of time to enjoy with my family. May mga time na lumalabas kami, kain, treat, and so on and so forth. It is the benefits. Diba? Kasi sabi ng Panginoon, pangako niya din, and all these things will be added to you. Kahit magpagod ka pa po ng 10 years. Diba? Just serve the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your understanding. Everything will be given, will be added unto you. Sabi ko nga na nagtatrabaho nga ako, wala man lang akong kaipon-ipon. Diba? But today, I must say na kahit pa paano, I have some savings. Diba? Sabi ko, Lord, simula 15 years old pa lamang ako, I was working na. Imagine nyo, I graduated 2012. So from 2012 up to 2025, or 2022 rather, I was working. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. That is 11 years of my life. I worked for over 11 years in my life. Pero yung na-experience ko sa pag-work kay Lord ng 6 years or 7 years. Magsa 7 years na, ngayong April. Hindi ko po yun naranasan. Nakita ninyo yung difference? I worked so hard for over 11 years. But in just 7 years, masasabi kong, Lord, grabe, I achieved more. Marami na akong na-achieve. And many of you have a lot of plans, you have a lot of goal for your family, ministry, yourself. I must say, choose first and make God your priority. And He will give you the desires of your hearts. That's His promise. Number 7. Because it honors God and strengthen your witness. Ano po? Strengthen your witness. So, kailangan nating dumalo or kailangan natin na maka-involve sa mga church gatherings because nakakapag-honor yun sa Panginoon. Dahil sinabi ng Lord, it is His command, di ba? If you love me, obey my command. So, if you don't go to church, if you are not involved with the church thing, do you think you honor God?
Sabi ko nga sa inyo, there's a lot of way how to honor God. Pero masasabi ko rin sa inyo, those who honor God will be honored by God publicly. Huwag ka magtataka kapag itinataas ka ng Panginoon because your honor privately will become an honor publicly. Sabi dyan in Matthew chapter 5 verse 14, you are the light of the world and a city set on a hill cannot be hidden. Kapag ikaw, na-honor mo ang Panginoon, binibigyan ka ng Panginoon ng liwanag, at yung liwanag na yun, kailanman na hindi maitatago. That's why sinabi dyan, and strengthen your witness. Napapalakas mo rin yung mga nakakakita sa buhay mo. Na grabe yung buhay ni Nanay Ann. Diba? Kaya nga may mga tao, diba, na nakakapagsabi sa iyo na, alam mo, Ate Ann, yung prayer mo kasi kaya lagi ka namin ini-invite para mag-pray. Kasi effective yung prayer mo eh. Ang galing ng prayer mo. Very, very true. Nagaganap. Ikaw na lang lagi ang mag-pray for us. It is strengthen the witness. Nagigets ninyo? Napapatatag mo din sila. Diba? Na manalig sa Panginoon, na sumampalataya. Akala mo lang hindi ka nag-preach. Akala mo lang hindi ka nag-share ng word. Pero yung maipanalangin mo sila, you reveal Jesus to them with your own lights that God given to you. And it honors Him. Sabi dito, when you gather to worship, when you gather to the church, you declare to the world na God is worthy of my time. Imagine niyo po yun. Kapag pala tayo ay umaattend ng mga gatherings at umaattend tayo ng time, even today, even 11:52 na ito, mamaya nga yung iba sa atin, meron pang SFM 2 a.m. hanggang 5 a.m. in the morning. Pero bakit hindi kami napapagod? Kasi para sa akin, worthy siya sa oras ko, mga kapatid. Nabibigyan ko nga ng oras yung walang kwenta eh. Di ba? Nabigyan ko nga ng oras yung walang kwentang tao. Ang Panginoon pa kaya. Nabigyan ko nga ng oras yung walang kwentang bagay eh. Di ba? Ang Panginoon pa kaya. Di ba? Nakapagpuyat nga ako sa wala namang katuturang bagay eh. Sa Panginoon pa kaya hindi ako makapagpuyat? Di ba? Ikaw nga, nagpupuyat ka nga sa maling tao eh. Nagigets nyo? Nakapagpuyat ka nga na mahabang panahon sa maling tao, sa Panginoon pa, hindi worthy ng time mo. Di ba? Yung maling tao, worthy doon sa time mo. Pero yung Panginoon, hindi worthy doon sa time mo. Hindi niya deserve na pagpuyatan. Hindi ba deserve ni Lord na pagpuyatan? Hindi ba deserve ni Lord na mabigyan mo man siya ng oras? Hindi ba deserve ni Lord na bigyan mo man lang ng reverence yung oras niya? Di ba? Iba nga sa atin. Di ba? Binigyan naman ng oras ang Panginoon, nagsimba naman nakikichismis naman habang may sermon. Di ba? Pagkwentuhan sa katabi. Pinag-uusapan yung mga kung anik-anik nila sa buhay. You see, people of God, every time that we do this, every time that we attend G-Meet, we attend our online gatherings, every time we attend our church gathering, you declare to the Lord, Lord, you are worthy of my time. Di ba? Karapat dapat ka, Lord, na bigyan ng panahon, bigyan ng oras. Na Lord, yung papuri ko para sa iyo lang. Ang buhay ko ay para sa iyo lang. Di ba? May mga pagkakataon pa nga mga kapatid, meron akong sakit that time. Sama ng pakiramdam ko nun, pero kailangan kong i-honor ng Panginoon. I will attend. Yan alam kong alam yan ng marami sa atin. Tumatahol na nga ako dito eh. Umuubo na nga ako dito, tuloy pa din. Nangangati na nga lalamunan ako dito, daldal pa rin. Preach pa din. Bakit? Wala makakapigil. Bakit worthy? Worthy of it all. Yung ating pinaglilingkuran, yung pinag-uusapan natin dito ay hindi si Presidente. Ang pinag-uusapan natin dito hindi kapitbahay nyo. Ang pinag-uusapan natin dito yung Panginoon lang naman na nagligtas sa'yo, nagbigay ng buhay mo, lumikha ng lahat ng meron ka,
nagpala sa'yo. Pero worthy ba siya sa oras mo? At alam mo kapatid, every time that you show your faithfulness to the Lord, in all season, in all times of your life, malungkot, masaya, tumatawa, umiiyak, every season of your life. Alam nyo, kapag nakita yan ng ibang tao, they will be strengthened also. Sisisda na nga eh. Kahit taga-purview pa yan. Eh, gumagastos pa yan ng 1,000 pang grab papunta lamang dito. Di ba? Gora pa din. Di ba? Nakakahiya naman ako. Ilang tumbling lang yung bahay namin doon sa church. Di pa ako makapunta. Nagigets po ninyo? It will strengthen. It will encourage other. Kahit pala malayo ako, nakakahiya naman doon sa malalayo. Di ba? Di ba? Your faithfulness encourage other, even those who are watching silently. Alam niyo po ba, na tayo po ay nakaka-encourage ng ibang mga manonood natin even though they are silently watching us? Alam niyo, one time na-notice ko po yan eh. Di ba, may mga moments tayo na lagi ako nagpo-post. Di ba? Kaya patawarin niyo ko kung lagi ko kayong tinatag. Pero alam niyo, di ba? I-accept nyo lang yung mga tagtag na yan. Ngayon mag-alala. That is not for engagement. Di nga ako nakakita dyan. Yeah? For 7 years, hindi pa nga man lang kumita ng dollars dyan. Not payable pa. Di ba? Tagal mong inintay, not payable pa. Aray mo. Pero alam nyo po ba, maraming tao yung pwedeng makaano niyan, pwedeng makakita niyan. Kahit na hindi ikaw ang nag-post, nakita lang ng friends of friends mo na may nakatag sa iyo na ay, si Sis Ann pala ay merong gawain sa kanilang bahay. Tara nga, ano gang araw ang gawain nila doon at makapunta nga? Nakasaglit. It will encourage them to be in the church as well. Are you listening, people of God? Natuto po tayo? Nakita niyo po? It will encourage them to be in the church. Naalala ko may mga moments na umatan kami ng meeting. May meeting kami noon regarding doon sa UBCP dati. Attend kami ng meeting sa UBCP. Pagdating ko doon, nahiya ako. Ako pa yung nahiya. Sa pagdating ko doon, sabi ng chairman namin sa UBCP, which is Pastor David, sabi niya doon sa ibang mga kasama, mga pastors, ito nga po pala si Pastor Carl. O, di kamayan sila. Tapos nahiya ako, hindi doon. Mas nahiya ako doon sa sinabi niya. Alam niyo po ba na napakasisipan po ng mga worker ng Panginoon na yan? Halos araw-araw kung nakikita na sila may gawain. Imagine niyo yun. Hindi naman sila nagla-like. Hindi naman sila nag-heart sa post mo. Pero silently, they are watching and they are encouraged by what you are doing. In one moment, nasa meeting kami, ang daming mga pastor doon, tinanong kami. Kasi yung meeting na yun, parang Wednesday yun. Sabi niya. Sabi nila sa amin, wala po ba kayong midweek? Sabi ko, ay pastor, wala po. Mamaya pa naman pong gabi ang aming gawain. Ha? Gabi? Taka sila. Bakit po gabi, pastor? Kasi po may G-meet po kami from Monday hanggang Saturday. Sabi nila, ha? G-meet? Monday to Saturday? May umaatid pa po sa inyo, pastor? Sabi ko, opo. Grabe naman faith ang meron kayo. Grabe naman oras yung kaya nyong ibigay. Diba? Sabi nila noon, nakakaya naman sa mga member namin. Ang aming gatherings na nga lamang, Miyerkules, midweek, Saturday, consecration, Sunday service, wala pa. Hindi pa umaten. Tapos ito, from Monday to Saturday, may gawain. Kakahiya naman ang tamad namin. One moment, naimbitahan kami ng isang kaibigan ko na pastor doon sa Las Piñas. Punta kami sa church nila. Nagkaroon kami ng parang dinner fellowship.
Kasama yung mga pastor at mga leader niya, lahat. No? We are fellowshipping with one another. Nagulat sila. Sa worship naman yun. Kasi they are a church na worshiping. Sabi ay, ako pastor ay nagtataka bakit ang tagal-tagal ng inyong service. Ang service nyo ay nagsisimula ng alas 2, nagsisimula ng, dati alas 3 pa eh. Nagsisimula ka ng alas 3, tapos natatapos ka pang alas 7, alas 8. 5 oras? Ang tagal naman ng inyong service. Sabi ko sabi niya, anong ginagawa niyo doon sa service? Sabi ko, ang worship po namin ay nasa 30 minutes hanggang 1 hour. Depende po yun kapag niled po ni Holy Spirit na mag-soaking, minsan po 1 and 30 minutes. Sabi niya, ha? Tapos tinawag niya yung kanyang worship team. Sabi niya, worship team, nakakahiya tayo. 15 minutes na nga lang yung worship natin, tamad na tamad pa tayo. Sila 1 hour. My goodness. Nakita nyo? Di ba po, it gives honor to the Lord. Na-honor ang Panginoon sa ating ginagawa. So because of that, na-honor. Kaya nga pansinin ninyo, sa RRM, pagpunta natin doon, head usher, ang pastor ninyo, head usher at saka minister. Diba? But happily serving. Kung tutuusin, dalawang responsibility yon. But I'm happy to serve. Because we have the bigger function. Kasi usher tayo. At without an usher, hindi magiging possible yung event na yun. Without our coordination, higigets ninyo, it strengthens witnesses. Diba? Kaya ngayon yung sinasabi ni Kuya Yo na may mga pagkakataon na nagulat siya na nung pumunta kami kay Apostle Catherine Creek, may lumapit sa akin na masasabi kong sikat na tao yung ika nga ay famous yung tao na yun. But she took picture with me. Sabi ko sa kanya nun, tinapi ko siya sa balikat. Sabi ko, parang hindi ko naman deserve to. Parang baliktad yata. Dapat ako nga magpapapicture sa iyo eh. Sabi niya, no, Pastor. I am so honored and grateful to meet you. I saw every work of you unto the Lord in Facebook. And even, kanina, habang nakikipagtrabaho ako sa iyo, nakita ko kung paano ka magtrabaho sa Panginoon. And you are very dedicated to this work. Kahit na dyan ka man sa usher nilagay, but you are so dedicated. Imagine mo paano nyo na-lead yung 200 plus ushers ng Revival is Now Philippines. Diba? Hindi na nga kami magkarainigan. Diba? Pero hindi ako humingi ng kahit anuman. No? Kasi para sa akin, wala naman yun eh. Diba? Although may mga moments na nabanggit sa akin ni Ate Jerlyn na they are very thankful at na-recognize yung team natin. Sa pagtulong natin doon sa Revival is Now Philippines. Pero alam nyo, ang mas nakaka-amaze doon ay yung napatatag natin sila na posible pa lang isang bagay if we are united, if we are communicated, and if we give honor to the Lord and not just to honor our own self, not for fame, not for something else. Nagigets po natin. So, ayun lang naman mga kapatid. This is the end of this teaching. Hope you learn, mga kapatid. Nawa, hindi kayo nakatulog sa aking pagtuturo ngayong gabing ito. Rababashaya, let us pray. Heavenly Father, I thank you for this wonderful moment that binigay mo sa amin. Father, in the mighty name of Jesus, O Lord, I command every spirit that hinders them na magpunta ng church, every spirit that delays them to do the will of you, to do the will of the Father, to do the will of the Holy Spirit. I command them to let them go in Jesus' name. Let them go in Jesus' name. I declare that starting today, they will be a better version of themselves. They will be a responsible Christians to do
and obey your command, Lord God, not to neglect every gatherings that we are able to attend to, Lord God. Roboroshia la ramana surya la rababa. Ura la rabarakia lo robo boshaya. Sekororo setoro monosunto leandere bresia la rababa. I thank you, Father God. Rebebeshia la rakuria la rababa. Ratatabarashia la ramana sentiliandere. Roboboshi kararara hia la rebebeshia la rababa. Father, we give you honor for this time, Lord God. Father, I declare and decree to increase in our life. And Lord, maging sa aming mga kasama na wala dito, na hindi natapos ang teaching, Lord, dalangin ko po, Panginoon, na ma-reflect pa rin nila, Panginoon, ang kanilang mga sarili, why they needed this gatherings, Lord. Marami sa amin, Lord, kaya namin magpuyat sa ibang bagay, pero sa mga ganitong fellowship at gatherings, parang hindi namin kaya. Kaya Lord, i-correct mo sila. Itap mo sila ngayong oras na ito, Panginoon. Kahit na sila'y natutulog, Lord, I declare and decree they will be encounter you in their dreams. Wherever they are right now, Lord, even they're scrolling Facebook or anywhere else, I declare, Lord God, that you will encounter them, Lord God. At mangungusap ka sa kanila kahit ano man ang ginagawa nila ngayon. Thank you, Jesus. And thank you, precious Holy Spirit. In Jesus' name, amen.